Magandang umaga po. Yan. Alam niyo po natutuwa ako kay Kuya Jello habang nag-share siya kanina ng word doon sa ating worship. Napansin niyo ba? May share siyang maikling word na pinarecite niya sa atin lahat. Tunay na napakasarap na magpuri sa ating Panginoon at every Sunday, ang pagkakaiba lang ay sama-sama tayo. Ayan, na nagpupuri sa Kanya. Yes, I do believe, no? Individually, we could worship our God through our personal prayer, sa ating mga family. Okay? Pero once a week lang po yung corporate prayer at saka praise and worship. Kaya nga napakasarap na makita na bawat isa ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Maging yung mga kapatiran natin diyan sa iba't ibang lugar na nakasama natin ngayon, katulad ni Joy at saka ni Ate Sinta. Salamat po sa pagdalo. Anong oras ba ngayon doon sa kanila? Gabi. Gabi, oh. Yeah. Maging kay Ate Vicky na nasa stage din, ano? Salamat po sa pag-attend ninyo. At ganun din kay Kuya Bien, tsaka kay Ate Annabel na nasa Laguna. Kasama din po natin silang sumasamba at makikinig ng salita ng Diyos. At yung pong si Ate Weng na nasa Singapore. Okay? Salamat po sa pagdalo. Sabi niya, na-late siya nung nakaraang prayer meeting natin. Pero okay lang po yun. At least nandyan po kayo kasama namin, Ate Weng. And of course, yung mga iba pa nating kapatiran katulad ni Ate Tess Galvez, patuloy na sumusubaybay dito sa atin. Si Tita Ching. Okay? At saka si Cindy. Yan. Yung mga hindi natin nakasama ngayon, pero kasama naman natin sila online. At maging yung aming mga pamangkin, no? Pamangkin namin ni Ate Vicky, si Neslin at saka si Tony Ann. Si Tony Ann ay nasa Capiz at si Neslin ay nandyan naman po sa may Tandansora. Salamat po na nakakasama namin kayo at bumabati kayo, ha. Kasi alam niyo po nakakapagbigay galak sa akin po bilang pastor, ano, na nakikita ang bawat isa na present dito sa ating kongregasyon. And at the same time, dyan po sa inyong pagsubaybay. At yung iba naman po na hindi po nakakadalo sa ating gawain na lingguhan, ay pwede naman po ninyong panoorin yung ating mga replay dito po sa ating site, ano, sa Servants of Christ Christian Community. So pwede nyo po subaybayan din yung ating pananambahan at pangangaral ng salita ng Diyos through our website, no? Mayroon po kasi akong mga ibang napapansin doon na mga estudyante ko na nag-ano din na nunood pero replay na lang kasi siyempre meron din silang mga Sunday services. Okay? At nakakausap ko sila one time na nagkita kami sa school at sabi nila, "Sir, kasi nakakapagbigay inspirasyon naman talaga kung nakakapakinig din tayo ng ibang preaching, lalo na po yung alam natin na exegetically sound." Salamat sa mga kaibigan natin yan. So ngayon pong linggong ito ay ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa Ama namin. Okay? Yung pong panalangin itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga po hilingan ko po ng lahat na tumayo muli at sabay-sabay tayong mananalangin uli. Yung tinatawag nating panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Okay? Bagamat karamihan siguro gumagawa nito ay mga Catholic lang, pero ito po ay biblical. Okay? Ito po ay tinuro ng ating Panginoon at kailangan na ipinapanalangin natin kasi yun ang itinuro niya sa atin. Sabay-sabay po tayong manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Tunay nga po, O Diyos, itong panalangin itinuro mo sa amin ay maging bahagi lagi ng aming buhay. Ito po ay lagi naming dasalin at maunawaan po namin ang lubusan ang kahulugan at kahalagahan ng bawat panalangin na itinuro mo. Sa pagkakataong ito, Panginoon, patuloy mo kaming turuan. Buksan ang aming mga puso't isipan upang lubusan naming maunawaan ang panalangin itinuro mo sa amin. At maiangkop namin ito, Panginoon, sa aming buhay. Kung paano po namin ito maya-apply. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. At yung ating mga Sunday schoolers, yan. Tuturuan sila ni Kuya Jason. Ayan. So katulad po ng ating laging napag-aaralan, tayo po ay nasa Lord's Prayer. Okay? Yung pong panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad. Or, mas magandang tawagin ito, the Disciples' Prayer. Dapat ito yung panalangin natin. Okay? Dahil ito nga po ay itinuro para sa atin. So tayo dapat ang nananalangin ito. Okay? At nung mga nakaraang 3 linggo, siguro naman, no? Natatandaan nyo pa kung ano yung mga natutunan natin. Okay? Ano po ba yung mga natutunan natin ng mga nakaraang 3 linggo? Una, okay, sambahin ang ngalan niya. Pangalawa, pagharian niya tayo. At pangatlo, sundin ang loob niya. Okay? Yung kanyang kalooban. So yung pagsamba, paghahari, at ang kanyang kalooban. Masunod dito sa lupa. Katulad ng nangyayari doon sa langit. Okay? Paulit-ulit ko po sinasabi yun. Ano? Alam nyo kung bakit. Alam nyo po kung Bible, kung minsan paulit-ulit din eh. Kung magbabasa kayo ng Bible, okay? Maraming kwento doon ng paulit-ulit. Napapansin nyo ba yon? Yung nabanggit sa Kings, mababanggit ulit sa Chronicles. Kaya kung minsan nagtataka siguro kayo, bakit parang nabasa ko na to? Inulit lang po yun. Kasi yung pagkakasulat ng Chronicles, after noong sila ay mapunta ng sa Babylon. Kaya inuulit lang din upang maalala ng mga mambabasa ang ginawa ng Diyos sa buhay ng Israel. Okay? Ganon din po si Paul. Kung mapapansin niyo po, si Paul, paulit-ulit niyang pinapatotoo yung kanyang personal encounter with Jesus. Paulit-ulit din yon. Okay? So alam niyo po, naniniwala ako na wala pong masama na maging makulit. Kung paulit-ulit natin tinuturo, ano? Ang nagiging problema, yung nakikinig. Kasi pag paulit-ulit, ayaw na nating pakinggan. Si pastor naman paulit-ulit, nasabi na niya sa amin niya nung nakaraang linggo eh. Yeah? Pero ano niyo po ang natatandaan niyo? Kung tatanungin ko kayo, ano natatandaan niyo? At kung ano na i-apply natin, ano? Di ba? Ay sa mga anak natin, ganun din, di ba? Pag paulit-ulit, ayaw tayong pakinggan na. Pero ano kaya ang natatandaan ng mga anak natin pagka tayo'y nagtuturo sa kanila ng paulit-ulit? Okay? Dito po, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, yung pagsamba, sambahin nawa ang ngalan mo, ang prayer doon ay mangyari nawa dito sa lupa. Masamba natin at ng mga tao ang dakilang pangalan niya. Doon sa langit, nasasamba nalubusan. Dito sa lupa, may maling pagsamba. Kaya nga yun ay itinuro sa atin ng Panginoon na sambahin ang ngalan niya sa tamang kaparaanan. At yun po ang pinag-aralan natin. Kasi may mga pagsamba na ginagawa ang mga tao, pero
mali ang kaparaanan, hindi kaparaanan ng Diyos, kaparaanan lang natin, at merong mga tumatawag sa Diyos pero hindi tunay na nasasamba ang kanyang pangalan. Okay? So, yun po yung pagsamba. Yung pangalawa, yung kanyang paghahari. Kahit siya ay hari, ang nangyayari, dito po sa lupa, hindi nakapangyayari ang kanyang paghahari. Merong isang naghahari-harian dito. Ang dyablo, ang kaaway, at yun ang nasusunod kaysa sa ating Panginoon. Kaya yun ay dapat prayer natin, Lord, pagharian mo kami. Lord, nawa dumating sa amin ang iyong kaharian. Mauwi sa amin ang iyong paghahari. Yan. Kaya prayer po yun. Prayer yun. No? Ipanalangin natin na dito sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating bansa, maghari ang ating Diyos. At paano natin gagawin yon? Na ituro na rin po natin yon, ano? Okay? Na isulong natin ang kaharian ng Diyos. Isulong natin pagka meron tayo nakikitang mga nangyayaring hindi paghahari ng Diyos ang umiiral, abay dapat kumilos tayo, magsalita tayo, at ilaban natin, isulong natin ang paghahari niya. Okay? At nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin na masunod ang kanyang kalooban. Okay? Masunod dito sa lupa, tulad ng sa langit. Dahil nga po, yung kanyang kalooban ay hindi nasusunod dito sa lupa. Okay? Kanya-kanya tayong kalooban. Kung ano gusto natin, yun ang masusunod. Ayun. Kaya nga, kuminsan kahit mga Christians na, hindi pa rin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kasi gusto natin ang masunod kalooban natin. Gawin natin panalangin yun, Lord, masunod ko nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa. Lord, kaya nga po, di ba, nabanggit natin, ano ba yung mga kalooban ng Diyos? May kalooban ng Diyos na tuwiran ng sinabi dito sa Bible. So, wala na po tayong option doon kundi sumunod. Wag na tayong mag-rationalize. Kasi naman hindi. Sinabi ng Bible, ito ang iyong gagawin, dapat ito na 'yon. Okay? Wala na po tayong gagawin kundi sumunod na lang. Pag sinabing, mga lalaki, mahalin mo ang asawa mong babae, wala ka nang magiging dahilan pa. Kahit sabihin mong, hindi siya nagpapasakop sa akin mahalin mo pa rin. Ayon. Yun yung tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi nasulat na yon. Okay? Now, meron namang mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung ano ba kalooban ng Diyos. Katulad sa pag-aasawa, sa pag-aaral, sa paghahanap ng trabaho. Hindi tuwirang sinabi ito. Bagamat, meron pong mga panuntunan ng Diyos. Kung pipili ka na mapapangasawa, may panuntunan siya dito. Pero kung sino ay hindi nasulat dito. Ayon. So anong kalooban ng Diyos doon na dapat nating masunod? I-discern daw natin. Yan. Uunawain natin. Talagang tatanungin natin siya prayerfully. Yon. Okay, para masunod natin ang kanyang kalooban dito sa lupa. At yung pangatlong halimbawa natin nung nakaraang linggo ay what if yung kalooban ng Diyos ay talagang taliwas sa kalooban natin. Wala tayong gagawin doon kundi magpasakop or else. Ayun, may consequence po. Pag hindi alam na natin. Okay? Katulad nung nangyari kay Jonah. Alam na niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya pero pinilit pa niyang tumakas. Ano nangyari sa kanya? Nilamon ng malaking isda. At bandang huli, niluwa din doon sa Nineveh para mangaral. So, kung halimbawang alam nyo na, definite na alam nyo na kung ano kalooban ng Diyos sa inyo kasi hindi ito makakabuti sa inyo, kaya iniiwas niya kayo doon, pero pipilit mo pa rin, you will face the consequence. Yan. Kaya nga po, paliwanag nating mabuti yung mga unang 3 bahagi ng Ama namin. Okay? At lahat ng ito ay patungkol sa panalangin natin sa relasyon ng Diyos dito sa lupa.
ang pagsamba, ang paghahari niya at ang kanyang kalooban, mangyari nawa dito sa lupa tulad ng nangyayari sa langit. So yun po yung unang bahagi. Pumasok na ngayon yung ikalawang bahagi. Ito na yung pag-aaralan natin ngayon. Yung pong bigyan mo kami, okay, ng aming kakanin. Sa Matthew chapter 6 at saka sa Luke 11, give us today our daily bread. Do sa Luke, give us each day our daily bread. Halos pareho ang tema. At kung tatagalogin, iisa lang po ang naging Tagalog translation. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. At yung official liturgical version o yung Catholic version, okay, at saka yung Doktrina Kristiyana, isa lang din po ang pagkakasalin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin para nang sa araw-araw. Okay? So, yung kanina, kung papapansin nyo, yung first three ay patungkol sa Diyos. Pagsamba sa Kanya, paghahari niya, kalooban niya. Dito ngayon, pagpasok nitong sumunod na tatlo na prayer request ay patungkol naman sa atin. Yung ating pangangailangan. Okay? So yung first three, it's all about God. Yung second three, it's all about us naman. Yung ating needs. Dito na papasok ito ang kadalasang pinagpipray ng mga tao. Yung unang tatlo, hindi pinagpipray ng mga tao Akala kasi nila, adoration lang yung pagsamba. Pero prayer din yun. Kahilingan din yun. Okay? Na dapat pinapanalangin natin ng lubusan pa nga. Kasi itong mga susunod ay patungkol lang naman sa pangangailangan natin, personal. At ano yun? Una, give us today our daily bread. Mapapansin niyo po, no? Kaya nga nauso yung our daily bread. Ginawa pong, ano bang tawag doon? Devotion ng isang tao. Alam niyo po, no? Nung nasa ATS kasi ako, sabi sa amin, kayong mga nag-aaral ng Bible, you make your own devotion. You make your own our daily bread. Kasi yung our daily bread, devotion ng isang tao yon o ng iba't ibang tao na kinumpile nila at pagkatapos binenta. Tapos, yung mga tao ngayon, ito ang ginawang devotion. Yung devotion ng ibang tao. Kaya sabi sa amin, yung mga devotions ninyo, sa amin, ang mga estudyante, buuin nyo rin. Pagkatapos, ibenta nyo. Kita pa kayo. Siyempre, hindi natin gagawin yan. No? Pero, you can make your own devotion. We must make our own devotion based on the Word of God, not based on other people's devotion. Okay? Kaya nga, doon makikita daw yung maturity ng isang tao. Okay? Na ang ating devotion, galing na talaga dito. At hindi yung binasa natin yung devotion ng ibang tao. Okay? So again, sana makatulong na ganun ang ating magiging devotion. Ngayon, ito po, araw-araw, gagawin na natin tong our daily bread. Hihingin natin sa Diyos yung our daily bread, yung ating araw-araw na pangangailangan. Ano kaya yung tinutukoy na pangangailangan dyan or daily bread? Ano ang unang papasok sa atin pag sinabing our daily bread? Pagkain. Tama. Pagkain. Ano po yung yan? Tinapay. Yeah, tama. Totoo yun. Kaya nga sinama ko dito sa case na to no? In the case of the ancient Jews, this was their bread. Talagang tinapay. Pero sa ating mga Pilipino, ano ba talaga yung staple food natin? Rice, kanin. Kanin, di ba? Kakanin. Kakanin. Kaya nga po, tama yun. Maganda yung observation mo. Kaya nga kung tutusin sa Doktrina Kristiyana, yung pong pagkakabigkas doon, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin para nang sa araw-araw. Yan yung original
sa doktrina Kristiyana. Yung spelling, ganyan pa talaga. Okay? Sa translation nila. Pero kung titingnan natin, kakanin o kakanin is kanin or kain, and it refers to our daily needs. Sa totoo lang, ilang beses tayo kumakain ng kanin sa isang araw? Huwag naman 5. Di ba kadalasan 2 lang? May nagtuturuan doon, 5 daw eh. Oh. Okay? Di ba kadalasan 2 lang? Lunch at saka dinner. Pero yung iba, sinusunod yung di ba? In the morning, eat like a king. Yan. Kasi yun ang magsusustain sa'yo the whole day. In lunchtime, eat like a prince. And dinner, eat like a queen, sabi nila. So, konti na lang ang kakainin mo pagka dinner. Kasi nga naman, di ba? Pagka marami ka pang kakainin sa gabi, matutulog ka na lang. Hindi mo masyadong magagamit yun para ma-utilize at maging energy, no? Kasi kaya nga yun, nagkakaproblema ko minsan dahil malakas lang. Ngayon, yung iba, once a day lang ang kain ng kanin. No? Again, 6 na beses. Sobra ka naman. Sa pagkain ng kanin? Sa pagkain ng kanin ang pinag-uusapan dito eh. Kanin kasi talagang staple food natin to. Staple food. Kasi sa kanila, bread. Give us this day our daily bread. Yung bread kasi, yun ang staple food ng mga Hudyo. Kung i-contextualize natin, ayan, kung i-contextualize natin, nung in-interpret nila, hindi in-interpret, tin-translate nila, yon yung our daily bread, di dapat kung ang itatranslate nila dyan bigyan mo kami ng aming tinapay sa araw-araw. Hindi contextualized. Filipino, no? Filipino to Kaya, ang ginawa ng mga translators nung araw, ng doktrina Kristiyana, na doon din pinaghugutan, pinanggalingan ng Roman Catholic version, yung official liturgical version, at ng mga Bibles natin ngayon, ay pagkain, kanin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Kanin, From the root word, kanin. Okay? Para nang sa araw-araw. Kakanin o kakainin. Ayun, parang kain din, di ba? So basically, it refers to our daily needs. At saka, alam nyo po, biblically speaking, pag sinabi pong bread, it is a powerful symbol of God's provision in the Old Testament. Sa lumang tipan, yung pong bread, ay sumisimbolo sa pagtugon ng Diyos sa pangangailangan ng mga Israel nung sila ay nasa wilderness. Sa Exodus chapter 16, yung manna, it's a form of bread. Okay? Yung manna. So, yung pong kinakain nila noon sa Exodus 16 is a form of bread. Okay? Manna. Kaya lang, alam po yung salitang manna, di ba? Kung ilang beses ko na po, alam mo yung salitang manna sa mga Jew. Kung tatagalugin po natin yon, ang Tagalog po ng manna ay anoto. Hindi kasi nila alam kung anong tawag doon Yung nalalaglag mula sa langit, hindi nila alam kung anong tawag. Kaya kung tagalugin natin, ano to? Ayun. Ano ito? Yung po ibig sabihin ng mana. Mana. Sa Tagalog, ano to? ano ito? Hindi nila alam kasi kung anong tawag. Kaya yun ang tinawag na nila, mana. Pero it is God's provision for them to be sustained during their wilderness journey. Okay? Yun po ay pangangailangan na kailangan nilang tanggapin para masustain sila, may strengthen sila. Okay? Ngayon, according to Sproul, isang Christian theologian din, in the American context, bread is a symbol of provision as it signifies basic needs. So, hindi lang ito ngayon pagkain, kundi
basic needs na. Lahat ng ating pangangailangan. Okay? And is even more synonymous daw with money. Okay? So, lahat ng klase ng pangangailangan sa, di ba, naalala nyo ba nung araw, pagka sinabing, may bread ka ba dyan? Inabutan yun, hindi inabutan ng younger generation yun eh. Di ba? Kaya, pag sinabing, pahiram naman ng bread dyan. Pag sinabi mong bread, it refers to money. Okay? So, sa American context, yung basic needs nila, hindi lang yung bread o yung pagkain, kundi more, sabi nila, synonymous with money. Kasi pag may bread ka, may bread ka, may pera ka, diba? Ay mabibili mo lahat, pati pagkain, pati damit mo, pati ang pabahay mo, pati lahat ng iyong pangangailangan. Kung meron kang pera, kung meron kang bread. Kaya ngayon ko lang naiunawaan kung bakit pala nauso yung salitang yung money, tinawag na bread noong araw. Okay? So ngayon medyo nakikita natin yung mga pangyayari na meron parang mga symbol na ganun. Na pag sinabing bread, money, at yung pala ay it signifies the basic needs. Ngayon, sinabi naman ni Juliet Lee Uytanlet, yan, isa po sa mga authors na or sabihin nating speakers namin nung nag-aral po kami nitong ama namin sa ATS. Sabi niya, this prayer, yung give us this day our daily bread, is asking God for daily provision today and continuous provision each day, essential for sustenance and for survival. Okay? So, hindi lang po siya nakakonfine, yung pong bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, hindi lang po siya nakakonfine sa pagkain, kundi sa totality ng ating pangangailangan. Yung daily provision natin, pang araw-araw, at hindi lang para sa araw na to, para pa sa mga sumusunod na araw. Kaya nga tingnan nyo, give us this day our daily bread. Okay? Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kung bibigyan pa natin to ng mas malalim na translation, hindi interpretasyon, translation, bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Yun. Kaya nga po kung mananalangin tayo, okay, wag lang yung pagkain. Baka lumaki lahat ng mga tiyan natin yan kung puro pagkain ang hihingin natin. Okay? Hingin natin lahat ng ating pangangailangan. Panginoon, bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Sa araw na to, Panginoon, bigyan mo kami ng aming pangangailangan. Okay? Sa mga susunod na araw, araw-araw nating ipag-pray yun. Panginoon, sa araw na to, bigyan mo kami ng aming pangangailangan. Pero, continuous yan ha. Continuous yung request na yan, okay, for each day, for our sustenance and survival. Para sa ikabubuhay natin. Teka, ano nga ba yung mga pangangailangan ng isang tao? Physical needs to ha. Anong mga pangangailangan natin? Bukod sa pagkain. Damit. Yan, tama, no? Narinig ko, damit. Shelter, bahay. Tama, good, no? So, pera. Yan, pera, di ba? Totoo yun. Yan ang mga basic needs natin, pangangailangan natin yan, di ba? Wi-Fi. Cellphone. O mga naman, pangangailangan din naman natin yun. Pero kung titingnan po natin, yung basic needs, bagamat yan ay complementary needs natin, supplementary needs, pero needs pa rin natin yan. At kung may pera ka, ayun, kung may bread ka, kaya mong bumili, pwede ka magpakabit ng wifi. Kung wala kang bread, wala. Diba? So again, babalik din tayo sa basic needs natin, which is money,
housing, shelter, food, clothing. At lahat ng ito, binanggit ng Bible eh. Lahat ng pangangailangan na to, di ba? Ano po sabi sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34? I tell you, Jesus said, do not worry about life. Huwag kang mabahala patungkol sa buhay. What you will eat or drink, or about your body. What you will wear. Huwag mong alalahanin yan. Is not life more important than food? Di ba mas mahalaga buhay ka kaysa sa pagkain? And the body more important than clothes? Okay? Look at the birds of the air. Ganda nito, gandang illustration, ano? Jesus talaga, storyteller, at saka nakakapagbigay ng mga illustrations na analogy ba? Kung anong sitwasyon talaga. Look at the birds of the air. They do not sow or reap, hindi sila nagtatanim, hindi sila umaani, or store away in barn, o nagtatago ng pagkain sa mga barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Wow. Parang sinasabi ng ating Diyos na mas mahalaga kayo kaysa sa kanila. Okay? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Pagka nag-alala ka kung anong kakainin mo, ano dadamitin mo, makakatulong ba yun sa buhay mo? Madadagdagan ba yung worriness mong yun? Sa totoo lang, mababawasan pa nga siguro dahil mauuwi ka sa pag-aalala lagi, no? O maaring mauwi ka sa depression. Pero sinasabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin yung pagkain ninyo. Bakit? Yung mga ibon nga hindi naman sila nagtatanim at saka nag-aani at saka nagtatago sa mga kamalig, pero pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Okay? Kayo pa kaya? Kaya nga kasama sa prayer, no? Ama naming sa langit, bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Binibigyan sila. Kayo pa kaya? Okay? At kasunod nun, and why do you worry about clothes? Yung mga dadamit ninyo. Nag-aalala kayo kung ano idadamit ninyo. See how the lilies of the field grow. Okay? Yung mga bulaklak sa bukid. Tingnan nyo kung paano sila lumago. They do not labor or spin. Hindi sila hahabi. Hindi sila susulsi. Yet, I tell you, not even Solomon. So, hindi kasi natin nakita si Solomon, pero sa kanila, sa panahon nila, alam nila kung ano ang kasuutan ni Solomon. Not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of those lilies in the field. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown in the fire, itatapon lang din naman siya. Kasi matutuyot lang at itatapon lang sa apoy Will He not much more clothe you, O you of little faith? So, why worry about all these things? So, bakit natin kailangan mag-pray? Kung hindi naman pala hindi natin pala dapat alalahanin ang mga bagay na to. Bakit? Kasi kung titingnan nga po, sabi po ng ating Panginoon, yung worriness will not give us the solution in having all these things, the basic needs. It will not give us the solution, yung being worry. So sabi niya, ang conclusion niya, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Basic needs. Huwag niyong alalahanin yan. For the pagans run after all these things. Yung mga walang pananampalataya sa Diyos, yung mga pagano,
yung mga ah, ah, hindi naniniwala sa Diyos, ito ang kanilang hinahabol. Ito ang kanilang purpose lang, mabuhay para may makain, may mainom, at saka may masuot. Pero your heavenly Father knows that you need them. Alam ng ating amang nasa langit na kailangan natin itong mga bagay na to. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, itong mga pagkain, pangangailangan yung personal sa pang-araw-araw, inumin, isusuot ninyo, ang tahanan ninyo, at maging isama ko na yung wifi. Kung yan ay pangangailangan ninyo, ako po pangangailangan ko wifi, aminin ko sa inyo. Bakit? Teacher ako eh. Ilang beses ako nagtuturo sa loob ng 1 linggo. Okay? 4 na beses. Tuesday night, Thursday night, 2 subject pa uli pag Friday, afternoon. So sagad po ako. Tapos biglang, eto sa October, may papasok na naman bago na 8 to 5, 8 to 5, tapos 8 to 12, tapos sa gabi, meron pa uling 6 to 9. Wow! Kailangan ko wifi. Kaya need ko na yun to. Sabi ko sa inyo, ako mismo need ko ang wifi. All these things shall be added unto you. Lahat ng ito, pagkain, idadamit mo, tahanan mo, inumin mo, anuman ang pangangailangan mo, pati na pera, of course, ibibigay sa inyo ng Diyos to. Pero meron pong kondisyon. Paano daw po natin tatanggapin yun? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun, nandun na naman uli, no? Hanapin daw natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. And all these things shall be added, shall be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag nyo alam, yun lang para sa araw na to. Hingin natin to para sa araw na to. Panginoon, pagka pinag-pray natin ito every morning, kaya ngayon medyo nag-i-encourage ako, no? Na parang gawin natin to every morning na prayer, yung Ama namin. Panginoon, sa umagang ito, masunod ko sana ang iyong kalooban upang mapagharian mo ako at masamba ko ang dakila mong pangalan. Panginoon, sa maghapong ito, ibigyan mo kami ng aming lahat ng aming pangangailangan. Okay? Each day, enough na yon. Bukas na lang ulit. Okay? Bukas ulit. Pero with sincerity, ha? Huwag niyong gagawin na parang recite lang na Our Father who art in heaven, wala, sana from the heart. Talagang Panginoon, at gawin natin yung paano natin natutunan. Okay? Natutunan natin na, Panginoon, nawa, masunod ko ang kalooban mo tulad dyan sa langit, masunod ko dito sa lupa upang mapagharian mo ako. At pagka napagharian mo ako, Panginoon, masasamba ko ang iyong dakilang pangalan. So, untog-untog yun eh. Upang nang sa ganon, ikaw ang makapangyari sa lupang ito, tulad ng nangyayari dyan sa langit. Lord, sa maghapong ito, tulungan mo rin po ako, bigyan mo kami ng aming pangangailangan. Lord, hindi sana mawala ang wifi. Wifi talaga. Sa maghapong ito, kasi Lord, may klase ako. Okay? So, kasama yun, All this, do not worry about tomorrow. Okay? Each day. Okay? Meron na tayong provision. Prayer. Prayer. Kaya lang, ulitin ko lang po, yung pong sa tag-English, na Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Parang pagka sa English, hanapin mo, at yun ang Tagalog na literal translation, literal na salin.
Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Alam niyo yun? At ang katotohanan. Alam ni Lu yan. Okay? At ang lahat ng hagdag sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Di ba? Sa English kasi, seek ye first. Kaya ang translation, literal. Hanapin mo. Marami po talaga nagtatanong. Hanapin. Saan hahanapin? Nasaan ba yun? Ayun. Yun ang tinatanong ng iba Hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Saan mo hanapin? Paano natin masusumpungan ang kaharian ng Diyos? Okay? Hanapin mo ang kaharian, ang kanyang kaharian. Kaya alam nyo po, meron pong magandang salin, yung bagong tipan, Filipino Standard Version. Ito po yung Tagalog version. Pagsikapan muna ninyong matagpuan ang kaharian ng Diyos. Pagsikapan niyong kayo'y pagharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran. Matuwid na buhay. Yun pong ibig sabihin ng katuwiran. Kasi kung minsan, ang banggit natin dyan katwiran. Pag sinabing katwiran, parang reason yun, di ba? Nangangatwiran ka na naman. Nagrarason ka na naman. Kaya nga ako, babanggitin natin ito, katuwiran. Ibig sabihin ng katuwiran, pagiging matuwid, pagiging righteous. Yan. Pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at maging matuwid sa kanyang harapan at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Ang lahat ng ating pangangailangan. Kung minsan, yun na nga, no? Nagpipray tayo, Lord, bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Pero, hindi naman natin pinagsisikapang pagharian tayo ng Diyos. Di nyo ba napansin? Kasama sa prayer yon, pagharian tayo ng Diyos, masunod natin ang kanyang kalooban. Pag nasunod natin ang kanyang kalooban at pinaghaharian tayo ng Diyos, ang lahat ng ito ibibigay sa inyo. Sinisiguro ng Diyos yun. Sinisiguro ng Diyos. Ang lahat ng ito ay ipagbibigay sa inyo. Kaya nga po alam niyo yung sikreto, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Totoo yun, ano? Meron tayong relationship. Alam nyo, meron akong isang issue ngayon na kumakalat. Bala ko nga na pag-aralan to. May kumakalat na issue ngayon. Men can never relate with God. It is only God who can relate with men. Yun po ang isang issue na kumakalat ngayon sa Christian circle. Kaya nga, ang dami pong kumakalat na mga kung ano-ano, mga cheap grace na. Kaya nga po, dapat maging maingat tayo kasi dito sa last days natin, marami po nagpapanggap na parang mabait, mabuti, at parang makadiyos, pero hindi nakikita sa buhay nila ang paghahari ng Diyos. Sinabi po ni Paul yung kay Timoteo, kaya nga po kailangan mag-ingat tayo. Marami po sa mundo ngayon ang kumikilos na parang akala mo ang bait-bait. Pero kulang po. Bakit? Hindi nila hinahayaan na sila'y pagharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran. Sa atin pong mga mananampalataya, ang ina-encourage po ng ating Panginoon ay pagsikapan daw natin na tayo'y pagharian ng Diyos. Ito ba'y pagiging mabuti? Pagiging good works ba to? Of course not. Alam ng ating Panginoon, hindi niya sasabihin yan kung ito ay mauuwi sa good works. No? Alam ng Panginoon na pagka nagsimula ka sa pananampalataya, ayun yung shinare ni Jerry, naalala ko tuloy nung Friday, no? Pag nagsimula ka sa pananampalataya, dadagdagan mo ng kabutihan yon, goodness. And after goodness, knowledge, na karunungan o pagkakilala palalo sa Diyos. And after knowledge, self-control. Okay? So makikita po natin, untog-untog yun. Yun yung shinare ni Jerry nung nakaraang Friday.
Okay? So, nagsisimula po lahat sa pananampalataya. Hindi to good works lang. Pagharian ako ng Diyos. Hindi ka mapagharian ng Diyos kung wala kang relasyon sa Kanya. Kung hindi mo tinanggap siya by faith na siya lamang ang tanging makapagliligtas sa iyo mula sa kasalanan. Kaya nagsisimula po sa lahat sa pananampalataya. Kaya nung sinabi ng Panginoon ito, pagsikapan ninyo, mga anak, na kayo'y pagharian ng Diyos at maging matuwid ang inyong buhay at ng kanyang katuwiran at ang lahat ng inyong pangangailangan ay idaragdag ng Diyos. Ngayon, medyo mapapansin natin, bakit kaya yung ilang mga Christians parang hindi natutugunan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw? Baka naman kasi, hindi nila talaga pinagsisikapan na pagharian sila ng Diyos. Hindi nila pinagsisikapan na maging matuwid ang buhay nila. Kaya kahit anong hiling natin kung minsan, hindi nadadagdag. Kasi sinabi na ng Diyos kung ano ang sikreto eh. Kung paano idadagdag lahat ng pangangailangan natin, sinabi na niya eh. Pagsikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos at maging matuwid ang inyong buhay at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Hindi kayo kakapusin. Okay? So, alam niyo po may ginawa ng Diyos ang kanyang role, pero may role din po tayo eh. Na galing din naman sa kanyang instruction. Okay? Susunod lang tayo eh. Okay? Yun po yung pagiging, sasabihin natin, Jesus is my Lord. Ayan. Kung siya ang talagang Panginoon natin, susundin lang natin kung ano sinasabi niya. Kung itong sinabi niya, ay magiging, at yan ang promise niya, all these things shall be added unto you, but seek first His kingdom and His righteousness. Sigurado yung tutuparin ng Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang pangako eh. Sa kanyang promise eh. Ang promise niya dyan, if you will seek His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Okay. Kaya nga po, natutuwa ako na ang salita ng Diyos ay katotohanan at tapat ang Diyos na tutuparin niya kung anong sinabi niya sa kanyang mga salita. Okay? Pero alam niyo po, sa totoo lang habang binabasa ko po ito, kasi kung titingnan niyo, karamihan sa atin, siguro mangilan-ngilan na lang, ang wala namang pangangailangan sa araw-araw eh. Bakit? May naitabi na tayo hanggang sa susunod na linggo eh. Hindi ba? O, di ba? Yung mga ref ninyo, puno na yan hanggang sa susunod na linggo. Hindi mo na kailangan mag-pray ng araw-araw. Lord, bigyan mo kami ng aming pangangailangan araw-araw eh. Pagbukas, ay good for 1 week pa pala to, Lord. Next week na lang ulit ako magpe-pray. Di ba? Karamihan naman sa atin, puno ang ref natin eh. Meron na tayong pangangailangan sa mga susunod na linggo. Patungkol sa damit, ay, no problem. Kumikita tayo ng ganito kalaki sa isang buwan eh. Di sigurado secured tayo. Feeling secured. Right? May bahay na tayo. Feeling secured. So why pray for this? Okay? Kaya nga alam niyo po, no? Habang binabasa natin ito at pinag-aaralan, maganda makita natin ano ba yung sense. Bakit ang Diyos natin kailangang isama sa ating prayer na mangangailangan ka ng araw-araw, hingin mo sa Panginoon yun araw-araw. May ilan siguro talagang, Lord, eto na naman kami, wala na naman po kaming kakainin sa araw na to, kaya Lord, bigyan mo ako ng kalakasan para makapagtrabaho. Ayan. Para sa ganun, ay meron po akong kitain para sa mamayang pag-uwi ko ay may papakain ako sa aking pamilya. Tama? Meron pong mga ganyang cases. 'Di ba? Pero hindi po lahat. Okay? Merong ilan po talagang kailangan araw-araw silang magtrabaho. Para sa ganon, meron silang kakainin araw-araw.
Paano naman yung ibang hindi naman nangangailangan ng araw-araw? Kasi meron na ng isubi, meron na naitabi, meron na naipon, secured na, pati pag-aaral ng anak nila hanggang sa pag nag-college sila. Paano na yon? Paano natin kakailanganin pa yung pagkain na to, o itong prayer na to? Hindi na siguro, di ba? Kasi pang araw-araw lang eh. Kaya alam niyo po, ito po'y galing sa akin, ano? I can sense from Jesus' words, from this prayer, that there is more than meeting our daily needs. It is more than meeting our daily needs. This seems a prayer by poor people at large. Rich people may not have the need for their daily provisions. Why? Provided na eh. So they may have stored more than enough for their daily consumption. So how could the rich possibly pray for his daily needs when they have stored more than what they need? Ito po yung commentary ko personal doon sa ama namin na to habang pinag-aaralan ko po. So nakita ko po, ang Bible, there is also a warning for those who are rich. Those who are, sabihin nating, nag-iisip, ano? Those who are thinking na, hindi ko na kailangan yan kasi secured na ako for the next month. Meron na akong pangangailangan, tugon sa aking pangangailangan. Hindi ko na kailangan ipag-pray na, Lord, tulungan mo ako sa aking pangangailangan sa araw-araw. Meron na eh. Kaya nga may warning ang Diyos sa mga mayayaman, katulad ng kwento sa Luke chapter 12. Verse 15 to 21. Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life that does not consist in the abundance of his possessions. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. Ganda daw. Yung lupain niya, ang daming magagandang bunga. And he thought to himself, kinausap niya, sarili niya. Okay? What shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will turn down the barns and build bigger ones. And there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, again, self-centered. You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Okay? Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. May warning po sa mayayaman. Kaya nga po mamaya pag-aaralan natin anong dapat gawin ng mga mayayaman, ng mga may pera. Okay? Hindi naman po masama na maging mayaman. Pero ang kalokohan itong taong itong mayaman na to, sinisip lang niya lagi sarili niya. Yun. Yun ang kalokohan sa kanya. No? Iniisip lang niya sarili niya lagi. Ay, by the way hindi lang siguro sa mayayaman to. Kasi meron din pong ibang mahihirap. Ganito na lang iniisip eh. Sarili lang nila eh. Okay? Ba't ka magbibigay dyan? Wala ka nang pera, magbibigay ka pa dyan. O, kita mo, iniisip lang niya sarili din. Okay? So again, maging maingat tayo. Kasi kung minsan, merong ibang mga mayayaman at meron ding mahihirap, hindi tuwid ang puso. So again, hindi lang po ito para sa mga mayayaman. Sila lang yung hindi tuwid ang puso eh, no? Hindi, meron ding ibang mahihirap. Ganid din. Greedy din. Kaya mas lalong nakakalungkot, no? Ang sitwasyon nila. Okay? At wag naman sana Christian sila. O hindi ko alam kung Christian nga ba totoo, kung ganun pa rin ang puso natin. Parang hindi tayo na bago ng Panginoon. Baka naman hindi. At balik tayo sa umpisa, magkaroon ka uli ng pananampalataya at pagsuko sa Panginoon. Dahil kung hindi, kung walang pagbabago sa buhay natin, katulad nung nabanggit ni Ate Glo, nung Friday Bible study natin, nakikita
ang pagkilos ng Diyos sa pagbabagong buhay natin kung sino ang tunay na may pananampalataya. Okay? Ganun din naman sa James chapter 5, verse 1 to 3. Sabi po ni James, now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming upon you. Your wealth has rotted, and your moths have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Yan. Yung mga nag-iimbak, nagtatago ng kanilang mga kayamanan para sa sarili lang nila. Nako, sabi ng Panginoon, kayong mga mayayaman, ngayon pa lang, tatangis na kayo. Okay? Dahil sigurado man, kaya nga po kawawa yung ibang mga yayaman na hindi man lang tumutulong sa mahihirap. Talagang sinakim lang nila, sa kanila lang. Okay? Pero again, wag naman pong masamain ang mga mayayaman to. Hindi naman po lahat na mayayaman ganito eh. Meron din pong mahihirap na ganito. Pasakim lang para sa sarili lang nila. Pero merong ibang mayayaman, ayan, mag-consider it. At yun ang sinasabi ko, no? The prayer, ito po'y kasama sa aking pagbubulay-bulay ng aking meditation dito sa Ama namin. The prayer is more than meeting our needs. It is more being concerned, being considerate to the poor and the needy. Wala po tayong problema na mag-pray, Lord, bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kung sobra ka naman sa pangangailangan mo na, I mean, may ipon ka na. Binigyan ka na ng Diyos ng sapat para ikaw ay magkaroon sa mga susunod pa ng araw. Alam nyo, nakita ko dito, maging considerate naman tayo sa ibang mahihirap. Ayan. Okay? Itulong natin sa mahihirap kung ano meron tayo. Kaya kung minsan yung iba wala, kasi walang willingness na tumulong eh. It all starts with the heart. It all starts with the heart. Lord, bigyan mo ako, parang sa ganon, makatulong din ako. Kung wala kang willingness na makatulong, paano ka bibigyan? Yeah? Anyway, sabi ni Paul kay Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Kita nyo, ang ating Diyos, hindi naman tiyani eh. Okay? Gusto niya, ibigay ang lahat ng pangangailangan natin at mag-enjoy din tayo. Doon sa meron tayo. Okay? Pero, pagdating sa mga mayayaman, command them to do good. Yan. To be rich in good deeds and be generous and willing to share. Ayun. Yun ang sikreto. Okay? Magkaroon tayo ng puso na willing to share. Willing to share. Ayan. Kung ayaw po nating mag-share, ay naku, tayo din po ang kawawa doon. Bakit? Hindi tayo madadagdagan eh. Alam niyo, isa kong kuya dati, meron siyang sinabi, ang balad mo dapat bukas. Kasi pagka kung anong pumasok dyan at sinara mo, kung ano meron ka, nabigyan ka, sinara mo. Hindi na dadami yun, hanggang doon na lang. Kailangan bukas para kung ano meron ka, maitulong mo rin sa iba. Ayun. Ganda nun. Okay? Makatulong tayo sa iba. Si John Wesley, meron pong binanggit, earn all you can, save all you can, give all you can. Ang ibang tao, hanggang doon lang sila sa earn and save. Pero wala nang give. Alam niyo po, nakita ko dito sa prayer na to, dahil karamihan naman sa atin ay merong binigay na sobra ang Diyos, why don't we share, give to others? Sa Acts 20,
Sabi ni Luke, in everything I did, ay sabi po ni Paul, pero si Luke po ang sumulat ng Acts, ano? Sabi po ni Paul, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, the poor, and the needy, remembering the words that Jesus Christ himself said, it is more blessed to give than to receive. Yan. Tulungan daw natin ang mga mahihirap, mga walang kakayahan. Okay? For it is more blessed to give than to receive. Alam niyo ba, ito ang panuntunan ni Manny Pacquiao? It is better to give than to receive. It is better to give than to receive. O, di ba? Pero, ganun din, ano, makikita natin si Manny Pacquiao, ano, na talagang tumutulong. Ang daming tinutulungan nun. Walang halong biro. Ang daming tinutulungang pastor din nun. Okay? Sana, ako, prayer ko lang, wag pagsamantalahan si Manny Pacquiao ng ilang mga pastor. Kasi may tendency. Ha? May kilala po akong personal na pastor at saka professor doon sa seminary namin. Bahagi siya, beneficiary siya ni Manny Pacquiao. Mapalad siya. Okay? Pero talagang totoo yun. It is better to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Pero yung iba, nasa isip, receive lang. Pagdating sa akin, okay, wala na. Tama na yan, wala na. Hanggang dito lang yan. Sabi po ng Galatians chapter 6, verse 10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ayan. Sa mga kapwa nating mananampalataya, kung meron rin lang tayong pagkakataon, di ba, tulungan natin ang isa't isa, yung mga nangangailangan. Okay? At may binanggit pa sa 2 Corinthians chapter 9. He who supplies seed to the sower, ibig sabihin, kung ikaw yung naghahasik, kung ikaw yung naghahasik, bibigyan ka ng seed para meron kang maihasik, no? He who supplies the seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ikaw na sower, ikaw na naghahasik sa iba. Okay? Ang nagbibigay ng supply ay palalakasin ang iyong store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. You know? Kaya nga po, ang ating Panginoon, always consistent siya kung ano sinasabi niya. Siya na nagsusupply ng mga pangangailangan mo, ay nako, magiging mayaman ka sa lahat ng bahagi kasi generous ka. Okay? And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Kasi yung sa pamagitan namin, sinasabi kasi ni Paul, na yung generosity ninyo na ibinibigay nyo sa amin, ay naku, mauuwi yun sa pasasalamat sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Paul. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, dahil si Paul po, okay, itong mga Corinthians, tumutulong sila kay Paul, nagbibigay sila ng tulong kay Paul, na pinadadala ni Paul na tulong naman sa Jerusalem Church, na during that time, may famine. Kaya yun po ang context nito, na sinasabi ni Paul. Okay? Yung tinutulong nyo sa amin, itinutulong namin sa mga nasa Jerusalem at mauwi yan sa pasasalamat. At yung itinahasik nyo sa amin ay galing sa tunay na naghahasik. Okay? He who supplies the seed will make you rich because of your generosity and it will result to thanksgiving. So yun po yung sinasabi niya. So this service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them
and with everyone else. And in their prayers, yung nakatanggap, no? So, kung titingnan niyo po yung cycle, God supplies seed to the sowers, and with generosity, itutulong niya sa pamagitan ni Paul na tulungan ng mga naghihirap. At itong mga mahihirap, in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace of God has given you. So makikita po natin, yung pong cycle. Ang Diyos nagbigay ng seed dun sa sower, at yung sower, tinulungan ng mga taong nangangailangan, at yung mga taong nangangailangan, magpapasalamat sa Diyos. At dahil dyan, ang Diyos, tutulungan uli itong mga nagbibigay. Tuloy-tuloy yung cycle na yan. Alam nyo, kaya merong iba, yung mga marurunong po talaga magbigay, makikita nyo yung buhay nila, nananagana. Bakit? Alam nila yung principle ng Bible eh. Okay? Na pagka ikaw ay nagbigay, itong mga natulungan mo, magpapasalamat sa Diyos yan. At yung Diyos, ibibless ka panlalo para nang sa ganun, magbigay ka pa ulit. Cycle yun. Kaya nga tayo naman, pag nabigyan, pag tayo naman yung nabigyan, ay magpasalamat naman din tayo. Kung minsan nabibigyan tayo, pero magmamalaki pa tayo, ba't ba ako kasi binigyan? Hindi ko naman kailangan to. Binigyan ka na nga, nagmalaki ka pa. Okay? Kaya dapat mauwi na tayong nabigyan, ay Lord, salamat I-bless mo po. Iyon. I-bless mo po siya, Lord. Para na sa ganon, si Lord naman i-bless siya, ay lalo naman itong matutulong sa iba. So paulit-ulit po yung cycle na yan sa 2 Corinthians chapter 9. Kaya nga po napakaganda na matutunan natin yung practical implication nitong prayer na to sa ating buhay. Now, paano natin may apply ito? Nakita po natin kanina, yung pangangailangan. At hindi naman po lahat sa atin dito ay ganun talaga na everyday nangangailangang ipag-pray ito. Kasi meron pa tayo nakatabi. Okay? Pero meron pong practical implication ito. At ito ay yung pagtulong sa mahihirap. Extending help to the poor and the needy. Kung maaalala nyo po, lalo na ibang mga leaders dito, okay? Nung nagsimula ang Servants of Christ Christian Community as a church, ang una ko pong in-include sa itatabi ng church fund ay yung for the poor and the needy. Nung araw pa po, inibinigay ng impression sa akin ng Diyos yun. Magtabi kayo para sa mahihirap at sa mga mangangailangan. Kung meron kayong kapatiran na mangangailangan, ilabas nyo yung pera dyan. Okay? So, yun po, dahil isang tinitingnan ng Diyos, ang Diyos po natin, no offense, pero nasa side po ng mga mahihirap. Kung ang mga mahihirap na to ay nananalig lamang sa Kanya din. Yung bang wala ka, Panginoon, mahirap kami at wala kaming ibang inaasahan kundi Ikaw lang. Ayan. Nasa side po natin ang Diyos pagka ganun ang prayer natin. And even yung mga mayayaman. Kung tayo kahit mayaman tayo pero umaasa pa rin tayo sa Kanya lang, nasa side tayo ng Diyos. Pero kung mahirap ka, pero ang puso mo ay wala sa pananalig sa Diyos, kundi paano ba ako kikita dito? Paano bang gagawin ko dito? Or kahit mayaman ka, ganun din ang puso mo, malayo sa Diyos. Wala tayo sa side ng Diyos. Kaya nga po, para sa akin, ang implication nito, practical implication nitong prayer na to, dahil hindi po naman lahat sa atin ay nangangailangan ng pagkain, ng kakanin natin araw-araw Meron na tayo na isubi, na itabi. Pero ang dapat natin gawin, tulungan naman natin yung mga nangangailangan. Okay? Sabi ng isang Chinese proverb, you give a poor man a fish, and you feed him for a day. Teach him to fish, and you give him an occupation that will feed him for a lifetime. So tingnan po natin, how do we apply the practical implications in order for us
to extend help to the poor and the needy. Paano natin may apply ito ngayon? At ito po'y ginagawa na ng ating church. Ang una po, education. Tulungan natin ang mga kapatiran nating mahihirap na sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung teaching them to fish. Yan. Para na sa ganoon, makatulong din sila sa kanilang mga sarili at tulungan nila ang kanilang mga pamilya. So, paano yung education na to? How do we extend help? Through scholarship for the poor people, for the poor students. At ginagawa ng church to. Kahit papano, hindi po full scholarship, partial lang, allowance lang, hindi naman tuition fee. Pero kahit papano, kung meron pong mga kapatiran tayo dito na nangangailangan for additional augmentation para sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral nila, willing po ang church na tumulong. By the way, noong araw nung nagsimula na po si Pastor Jerome, isa rin po sa iniisip ko yung pinoproblema ko. Lord, sana matulungan din namin yung mga hirap na mga estudyante kila Jerome na makapagtapos din ng pag-aaral. Isa yun sa mga nagiging prayer ko noon. Alam nyo, sinagot ng Diyos yun. Merong magkapatid from other church, okay, from Novaliches Christian Community. Ang nakilala nila si Jerome, pinakilala, nagbibigay sila ng scholarship, allowance lang din naman, every month, for 8 students nila Jerome. Kaya sabi ko, oh Lord, thank you Lord. Bless them, Lord. Bless them. Okay? So, ito'y kailangan natin para makatulong sa mga susunod na generation na makapagtapos sila. Kaya nga naman yung mga nag-aaral po dito, mapalad kayo kung meron kayong natutugunan ng mga magulang ninyo, pag-aaral ninyo. Seryosohin nyo po ang pag-aaral ninyo. Seryosohin nyo po. We must ensure that they finish their studies because this is the key to stop the cycle of poverty. At mabibigyan sila ng open door for upward mobility. Seryosohin nyo po pag-aaral nyo. Kasi yun po ang susi para tayo ay umangat-angat sa buhay. Para tayo ay umunlad-unlad. Okay? Kung nakita natin, ganito ang pamilya natin, at talagang kapos, talagang kailangan natin ng pangangailangan pang araw-araw, di ba? Tulungan din natin ang ating sarili na maiangat natin to sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Okay? So, education, one. Ang isa ko pang nakita ay equipping. Equip natin sila, how? Through skills, training. Minsan, walang masyadong kakayahan pagdating sa isipan. Hindi makapag-aral kasi siguro kapos. Di ba? Pero baka naman meron silang pwedeng maturo na skills sa kanila. I-scholar natin sila sa TESDA kasi marami pong skills ang kailangan Hindi po kailangan masyado dito yung ganito, yung isip, no? Pero yung skills, pag natutunan yan, makakaroon ka ng mga trabaho. So again, matutulungan na naman uli natin sila para magkaroon sila ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At hindi lang yan, I would suggest na magkaroon din tayo ng mga finance-related seminars na makakatulong sa kanila kung paano sila mag-budget, kung paano sila magtipid, kung magkano man ang tinatanggap. Biro mo, yung iba, tatanggap ng kikitain, halimbawa, sa araw-araw na trabaho, tatanggap ng ilang kakaperanggot na pera. Tapos, anong gagamitin? Ipansisigarilyo. Tayo doon, okay? O kaya, meron tinanggap na na pera. Pagkatapos, pinangririban. Oops, ay sorry yung bang sana imbis na ikain na lang yung bang matutunan nila yung tamang budgeting at saka saving. Kung minsan yun ang problema naman din, na dapat ituro sa kanila to on how they would become entrepreneurs. Okay? Magkaroon sila ng sarili nilang kabuhayan, livelihood, para hindi naman yung asa,
Di ba? Kundi magkaroon talaga ng pagsisikap o pagtsatsaga. Pero pambalanse, aside from education and equipping, ang number 3 para sa akin at mahalaga na dapat na extend natin na tulong sa mga mahihirap is enlightenment. Ma-disciple natin sila through mentoring and modeling nung salita ng Diyos. Okay? Anyone here? Mentor someone you know. Bata yan, adolescent, parent, family member, relative, anak. Magsikap kang magtiyaga sa pag-aaral, ha? Kasi sa totoo lang. Ayan, si Kenneth, naalala ko nung araw, di ba? Katulang ko si Jake, naglilinis kami dyan sa nila. Sabi ng father niya, no? Kaya Kenneth, di ba? Pag-usayan mo pag-aaral mo, anak, ha? Sabi talaga sa kanya ni Jeko, anak, gusto mo ba na ganito ka lang paglaki mo? Mag-aral kang mabuti. Ayun. Ganda nung payo ni Kuya Jekon sa kanya nun. Sabi ko, yan, Kenneth, kung may pagkakataon, ha? Mag-aral kang mabuti. Magiging abogado yan. Alam niyo kung bakit? Marunong mga twiran lagi sa tatay niya Kaya sabi ko, magiging lawyer ka pagdating ng araw. Kasi mahilig kang mga twiran Gino-joke ko lang sila, si Kenneth at si Jeko. Pero totoo lang, the most important thing is ma-disciple din sila, ma-mentoran sila, hindi lang patungkol dun sa kinabukasan nila, kundi more so yung pananampalataya. Kasi pagka hindi sila na turuan ng pananampalataya, ay pwede silang kumita ng kumita at again, mawala yung focus nila sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan. Okay? So let us impart not only how to meet the needs of life, but the life eternal that Jesus offers to all. Okay? So sana, Kenneth, lagi ka namin makikita tuwing linggo dito, ha? Okay? Sigurado matutuwa si mama mo, nasa Singapore, dahil siya ay lagi namin nakikita pagka Sunday service at saka sa prayer meeting, pinagsisikapan ni mama mo. So sana ganun din po. Not only education, not only equipping, but more so enlightenment. As a challenge to every one of us, the best way to appreciate this prayer, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Meron na tayo nun Kakanin natin sa araw-araw. Meron na nakagayak doon. Pero the best way to appreciate this is to share life. Bread and all. To others, especially those who are poor and the needy. As a church, we must extend help and empower through education, imparting knowledge and information. Dahil itong pangmatagalan Hindi ito one-time na donation na, pagkatapos, tapos na. Ito ay pangmatagalan. Through equipping them, skills and competencies, and enlightening them about the saving power of our Lord Jesus Christ, who is the great provider of our daily needs. Hopefully po, lahat po tayo na biniyayaan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, extend natin yung pagpapala na doon sa ibang tao upang mauwi sa pasasalamat at pagpupuri sa Diyos at ang Diyos naman patuloy tayong pagpapalain. Manalangin po tayo. O Lord, salamat po dahil sa panibagong pagtutuwid at pagtuturo mo sa amin kung paano po namin maiaangkop itong prayer na to na bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Lord, nawa hindi maging self-centered
itong prayer na to. Hindi lang para sa amin ito, Panginoon, kundi kaming kahit papaano'y nakakaraos, nananagana, o nakakaangat. Bigyan mo rin po kami ng puso, Panginoon, na maging generous sa iba. Extend yung tulong na binigay mo sa amin, yung binhi ng pagpapala na binigay mo sa amin, extend din namin sa iba. At nawa, kung kami naman po, Panginoon, ang beneficiary, kami naman po yung tumanggap ng tulong. Nawa, maalala po naming ipanalangin sila sa inyo. At alam po namin, kayo naman din po ang magpapala muli sa kanila. Lord, nais namin maging bahagi nitong pagpapalang tinatanggap namin mula sa inyo upang maibahagi din namin sa ibang nangangailangan. At ang bawat isa, tunay nga pong ma-appreciate ang prayer. Bigyan mo kami ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat po, O Diyos.